natagpuan po ang ating former president na walang malay, mga kaibigan, doon sa kanyang facility o sa kanyang room doon sa loob ng ICC. Sa sahig, nasa sahig po siya, mga kaibigan. Nakita siya doon na walang malay. Unconscious po. Duterte was found unconscious doon po sa sahig ng ICC facility. Ngayon, ito po ang masakit. Ito po ang reality, mga kaibigan. Hindi po sinabi, hindi pala ito sinabi sa pamilyang Duterte, mga kaibigan. Inilihim po na si Tatay Digong pala, mga kaibigan, once, kumbaga, kung hindi ako nagkakamali, medyo bago pa yata siya nun eh. Tapos, kung ito kung marirecall nyo, mga kaibigan, naalaala nyo guys, biglang nawala si Duterte sa ICC. Naalaala nyo yun? At hinahanap natin? Di ba? Di ba? Hinahanap natin, mga kaibigan, na bigla pong nawala si Duterte, guys. Tapos bigla natin nabalitaan na isinakay pala siya ng ambulance at dinala siya sa hospital. Di ba? Tapos bigla po nating nalaman, mga kaibigan, na si Duterte pala ay under, kumbaga, parang regular check-up. Yun ang sinabi ng ICC. Regular check-up daw yun, mga kaibigan. Pero wala pong sinabi ang ICC sa mga Duterte family na siya pala ay natagpuang nakahiga na walang malay. Tapos, pagdating sa hospital, nag-apply sila ng MRI. Ano ba ibig sabihin nun pag nag-apply ng MRI? Ibig sabihin, chinecheck nila kung may natamaan ba yung ulo niya. Kasi, syempre, sahig yan eh. Nakita nila walang malay eh. Syempre, baka hindi natin alam, baka nadulas, or baka siguro, napatid ba, tapos biglang bumagsak. Kasi 80-year-old na yan eh. Diba? 80-year-old na po, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kaya siya na MRI, baka siguro may tama yung ulo. Hindi natin alam hindi po natin alam, mga kaibigan. Ang sa akin lang po, guys, bakit hindi nila ito sinabi sa mga pamilyang Duterte? Kasi palagi naman buwibisita doon. Ilang beses na po nakabisita si VP Sara. Ilang beses na po nakabisita si Pulong, si Baste, sila Kitty Duterte, yung mama niya, si Hanelet, si Zimmerman, at yung iba pa. Ilang beses na po sila pabalik-balik sa Netherlands ICC, The Hague. Hindi po sinabi, mga kaibigan. Bakit sila ganon? Doon po nagalit si VP Sara. Ngayon guys, alamin natin yan. Kasi kailangan po natin itong pag-usapan eh. Dahil po, sabi ko nga sa inyo guys, marami pong kumakalat ngayon kung ano-ano na lang mga balita nila. Dahil hindi po ito tama, mga kaibigan, no? Na bigla na lang, kumbaga, paano po kung may mangyari talaga? Hindi natin nakunod hindi po natin ito, God forbid po, no? Wala naman sana mangyari. Tapos ililihim nila. Bakit sila ganun? Bakit ililihim nila? Dapat sabihin talaga nila. Ngayon, ito naman ang sa akin, guys. Bakit po walang sinasabi din ang abogado niya? Di ba? Bakit walang sinasabi ang abogado niya? Sabi po ni Maripi Garciano, paano malaman ni VP Sara ang nangyari kay PRD? Meron pong nagsabi sa kanya. At hindi po galing sa abogado. Kasi ang sa akin lang po, personal ko na po, no, opinion. May abogado siya eh. Yung abogado niya palagi pupunta doon. Wala man lang, hindi man lang sinabi. Ibig ba sabihin pati abogado hindi alam? Ang abogado po, siya po yung pinakaunang-unang nakakapunta doon eh, sa loob eh. Malalaman niya kaagad yan eh. Di ba? Kasi syempre, mga kaibigan, kaya nga naglagay ka ng abogado eh. Ano bang ibig sabihin nun? Bakit ka naglagay ng abogado?
Oh, ibig ko sabihin walang silbi yung abogado kasi wala din siyang alam. Hindi rin niya nakukuha yung mga tamang information sa loob ng ICC. Diba? Yan lang sa akin. Kasi po, syempre guys, concern po tayo sa kalagayan po ng ating former President Duterte. Ngayon, dahil hindi nila sinasabi ang nangyari, kailangan na po talaga mabigyan siya ng interim release. Kailangan na talaga guys. Kailangan na po talaga umaksyon na po at mabigyan siya ng interim release. Kasi katulad niyan, kung hindi pala siya inaalagaan sa loob. Di ba? Wala naman pala silang, parang ang dating, parang wala silang pakialam eh. Sa tingin ko lang po, kasi yun din ang interpretation ni BP Sara eh. Bakit hindi nila kayang bantayan? At kailangan ba talang itago nila? So mamaya pag-usapan po natin yan guys, dahil meron pong paliwanag dyan, si Attorney Harry Roque po, meron po siyang experience eh. Meron din siyang experience mga kaibigan sa nangyari. So mamaya po bibigyan po natin ng reaction ang sasabihin po ni Attorney Harry Roque. Kasi si Attorney Harry Roque guys, matagal na siya dun eh. Matagal na siya sa ICC. Pero hindi rin niya alam. Diba? Parang hindi rin niya alam eh. Ibig sabihin, ano to? Nilihim talaga nila. Parang gano'n. So mamaya po pag-usapan po natin yan. At syempre guys, marami pa tayong mga balita po, no? Ito po, si Guanzon po, hinamon po itong si Sandro Marcos. Mamaya alamin po natin yan. At syempre, ito pong si Erwin Tulfo mga kaibigan, na gusto pong baliin ng batas, ay nakatikim po ng supalpal sa ating Attorney Lambino. Ayan po. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po. Live po tayo mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy weekend. Ayan o. Siguro wala kayong mga gimmick, no? Kasi andito kayo eh. Pare-pareho tayo walang mga gimmick. Kasi si Foodinet po walang gimmick, kaya andito tayo. So sa mga walang gimmick dyan, pumasok na po kayo dahil weekend po ngayon. Oo, marami po tayong mga updates. Akala ko nga yung updates natin yung parang light lang eh, kasi nga syempre weekend. Yung pala mabigat, no? Ang bigat po ng balita natin ngayon mga kaibigan. Talagang ako sa totoo lang talagang minsan po parang hindi ko na rin alam ang gagawin eh, no? Parang matindi po ngayon mga kaibigan dahil hindi nila sinabi, no? Ito po ipakita ko lang sa inyo yung balita, no, para mabigyan po kayo ng idea guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ipakita ko lang sa inyo Wait lang. Ito po mga kaibigan, galing talaga ito sa mainstream media. Oo. Sila po mismo ang nagbalita eh. Wait lang ko lang para mabigyan po kayo ng update. Ayan po. Lakihan lang natin guys para mabasa ninyo. So, ang nakalagay po dito, Duterte family received info. FPRRD found unconscious in ICC room. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. So, ang nakalagay po dito mga kaibigan, galing po ito sa Manila Bulletin, no? Pwede nyo pong puntahan yung Manila Bulletin para makita nyo rin itong balita na to mga kaibigan. So, ang nakalagay po dito, kung mabasahin po natin kailangan po ipaliwanag po natin, dapat po maipaliwanag natin ito para hindi po tayo ma-mislead, no? Kasi ang dami pong kumakalat ngayon eh. So, ang nakalagay po dito sa balita, the Duterte family received credible information that former President Rodrigo Duterte was found unconscious on the floor of his room inside the detention facility of the International Criminal Court or the ICC, no? Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon lang po
Ngayon lang pong araw na to, sinabi niya ito. Kumbaga, parang inano niya, no? Binigay niya sa balita. In a statement, the Vice President claimed that their family was not informed of what happened to the Duterte Patriarch who had to be subjected to laboratory tests after the incident. So wala talaga silang alam, mga kaibigan. Hindi rin nila alam na pagkatapos po ng insidente ay napalaboratory pala siya. Napalaboratory test. Pagkatapos po mismo dun sa incident, yung nakita siya na nakahiga siya sa sahig na wala po siyang malay, mga kaibigan. So hindi rin sinabi na subjected to laboratory pala siya, no? Parang ganon. So these alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC guarantee or to guarantee the security and safety of PRRD. Tama po ito, guys. Talagang nakaka-alarma na po ito. Ibig sabihin, parang wala na pong kapasidad na i-guarantee po ang security or safety ng ating former President Duterte. Medyo delikado po ito, guys. Medyo delikado po ito, mga kaibigan. Dahil po mga kaibigan, kung hindi po nila ito sinasabi or wala po silang isisikreto po nila, mga kaibigan, kawawa po si Tatay Digong. Di ba? Kung ganun po ang mangyayari, guys, kawawa po si Tatay Digong, mga kaibigan. So, ayon po kay BP Sara, hindi po ito maganda. Kasi syempre concern po tayo sa kanyang health. Di ba? Kung ganyan po ang kanilang ginagawa kay PRD, dapat pala i-release na lang nila. Bigyan na lang nila na interim release. Kung hindi naman pala nila kayang pangalagaan itong ating former President Duterte, yung edad niya, guys, 80-year-old na po ito. So, nakalagay dito, mga kaibigan, the continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhumane. Hindi lang po ito tawag dito, hindi po nila binigyan ng hustisya, no? Ito po ay paglabag po sa, kumbaga, violations to di ba? Kasi matanda na yan, pinabayaan nyo lang. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. Yan po ang pinakamasaklap, mga kaibigan, dahil wala pa po siyang conviction, guys. Wala pang napatunayan na meron siyang kasalanan. Pero andun siya nakakulong. Naghihirap. The younger Duterte further decried that the ICC could not even provide swiftly and easily treatable problem of her father's ingrown toenail. So kung sa Tagalog pa, mga kaibigan, meron pala siyang ingrown. Meron pala siyang ingrown, mga kaibigan. Kung sa Tagalog pa, itong si Duterte na hindi po nila inaasikaso. Sino ba may ingrown dito? Lahat naman siguro tayo may ingrown. Ang sakit nun, di ba? Masakit yun pag may ingrown ka na hindi lalo na pag mahilig ka magpalinis, di ba? Mahilig ka magpa-pedicure, magpa-manicure, di ba? Tinatanggal yung mga ingrown. Pero pag hindi mo pinatanggal yun, pinabayaan mo yun, masakit yun, tsaka lumalaki yun, parang natatamaan yung balat. So, ang sinasabi po dito, guys, pati po ingrown, wala silang pakialam. Ini-ignore na daw nila, mga kaibigan. Persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. So, kailangan po, mga kaibigan, ng bedside caregiver. Kailangan talaga may mag-alaga kay Tatay Digong. Kaya, mas maganda talaga interim release. Opo, may diabetic. Diabetic siya, di ba? If the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of FPRRD to deprive an elderly man, abducted, denied his rights under Philippine law, and subjected to surveillance disguised as welfare checks. Kasi po may nag-welfare checks, nag-disguise sila, kunwari, check upin nila si Duterte, no? Kunwari lang, yung pala, nagdi-disguise lang po sa mga espiya pala.
of basic dignity and proper care, it's not justice. This is cruelty. So ito po ay talagang grabe po ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, mga kaibigan. Hindi po ito makatao, guys. The Vice President was referring to welfare check done by official of the Philippines Embassy in The Hague, Netherlands, which Department of Foreign Affairs or DFA said was part of the embassy's consular duties to its detained citizens abroad. The younger Duterte insisted that there is no other person or reason for her father's continued detention except to make him suffer for the complaint of disgrace of former senator. Dako, former senator po, mga kaibigan. Ha? Former senator? Sino ba si former senator? Ha? Former Senator Antonio Trillanes IV. The former president's staunchest critic and was one who initiated the crimes against humanity of murder charges before the ICC. Instead, the vice president claimed that her father does not pose a flight risk and had never threatened the complainants, as has no intention to assume his duties as mayor of Davao City. So mga kaibigan, klarong-klaro po ito, guys. Klarong-klaro po itong ginagawa na lang sa ating former President Duterte na panggigipit po. Hindi lang po ito panggigipit, guys, kasi hindi po ito makatao, mga kaibigan, ang ginawa sa kanya. Grabe po. Grabe na po ito, guys. Kaya po, meron pong pahayag dito si Attorney Harry Roque. Pakinggan po natin, guys, para lalo po nating makumpleto yung context natin. Ulitin ko, ha, para na po maklaro, guys. Dati po, meron po tayong na-recall na si Duterte po ay dinala nila sa hospital. Di ba? Tama? Oh, di ba? Lahat naman tayo, alam natin yan. Siguro, guys, yung mga panahon na yun siguro yung bumagsak siya na hindi nila sinasabi, mga kaibigan. Hindi nila sinasabi. Ito po, pakinggan po natin, guys, si Attorney Harry Roque. Nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas, no? At ito po ay dahil sa katotohanan na sang-ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nilang alagaan ang kalusugan ng isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong, no? At dapat siguro naiwasan yung ganung mga pangyayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital, routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang na danyo sa kanyang katawan, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw pong ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong, no? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara, no? Basta ako, pinarating ko sa kanya
At iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan, dahil alam niyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy, no? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon, kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila, no? At hindi ko naman tinanong, basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinanghako ko dun sa informante na nagsabi sa akin. So ulitin ko po, hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni VP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi, no? Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang pananatili sa detention facility, no? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name man lang, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong. Ang katotohanan po, at 80 si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance, no? Kinakailangan na, ako hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, ng aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman po, when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po, dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kinakailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release, dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig, no? But in any case, sana nga po pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabing hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan, no? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So, importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya. Ang tanong po mga kaibigan, tama po, no, may nagtatanong po dito, no? May nag-comment po dito si Catbit, sabi niya pasukin niyo na lang sa loob ng dahig, tanungin si Tatay bakit siya natumba. Dapat po tanungin na lang nila para maklaro po. Kasi kung hindi po ito sinasabi ng ICC mga kaibigan, kasi sabi ko nga sa inyo, nakailang beses na po silang bumisita dyan sa loob, pero wala pong nagsasabi. Ang tanong ko lang din, bakit hindi po sinasabi ni Tatay Digong? Baka siguro nakalimutan din siguro niya, no? Ewan ko lang, ha? Pero dapat sinabi po ni Tatay Digong, no? Para ma-report. Tsaka, meron din akong tanong, bakit po hindi po sinabi ni Attorney Kaufman? Or baka hindi rin alam ni Attorney Kaufman? Parang gano'n na nga, no? Kasi, dapat ang unang-unang nakakaalam sa mga insidente sa loob, ang attorney, ang abogado. Kasi ang mga pamilya, guys, may oras yan scheduling yan Pero ang alam ko, ang abogado po, kung hindi ako nagkakamali guys, although meron din siguro silang sinusunod na patakaran dyan sa patungkol po sa kanilang pagbisita, pero ang abogado kasi guys, nakakapasok ka agad. Diba? So marami pong mga haka-haka ngayon, mga nabubuo po ng mga kwento. Dahil nga mga kaibigan, nabalitaan po natin nung isang araw na may bumisita po dyan na sinasabi po nila welfare check daw. Diba? Tapos biglang napag-alaman po natin, andyan na pala si Trililing. Kumbaga, andyan na po sila sa dahig, no? Ang dami po nila dyan, no? Andyan si Trililing, andyan na po si attorney, si attorney Patakas lawyer, andyan na rin. Pati yung mga witness, andyan na rin. Nakarating na rin po sa dahig, mga kaibigan. Kumbaga, ready na po sila guys para sa trial. Kaso lang, hindi naman natuloy. Pinospone po ng ICC dahil po sa health reason ng ating former president. Opo, no? Adele, no? Dapat itanong. Yan ang pinakamaganda dyan.
kung sino po ang susunod na bisita sa loob na immediate family, tanungin nila yan para magkaroon po ng clarification. Di ba? Ano ba talagang nangyari sa'yo? Kumbaga, kausapin nila si Tatay Digong. Di ba? Ano, bumagsak ka ba? Nadulas ka ba? Tinamaan ba ang ulo mo? Para mabigyan ka agad siya ng tawag dito? Para ma-inform ka agad ang kinaukulan ng ICC. Kasi bawal yan. Di ba? Bawal yan, mga kaibigan. Opo, nakaano na nga sila, di ba? Naka-sanction na nga sila, di ba? Naka-sanction na po sila sa Amerika, tapos yan pa, ginawa nila kay Tatay Digong. Baka lalo silang pasarado dyan. Baka ipapasarado na talaga sila ng Amerika kung ganyan palang ginagawa nila sa loob ng mga kanilang mga detainees na hindi pala nila sinasabi sa mga pamilya kung anong nangyari. Di ba? Bawal yun. Kung tutuusin ako, hindi ko naman alam yung patakaran dyan. Hindi ko rin alam yung mga rules sa loob ng ICC. Pero, common sense na lang po siguro ang gagamitin natin. Na pag may mga ganyan, bigla kang nadulas, bigla kang nahulog, or nadulas or nahulog ba, tapos nabagok ka, wag naman sana, no? Pero delikado po yan, mga kaibigan. Kaya kailangan po may action dito. Mas maganda, Mas maganda tanungin nila si FPRRD. So yun po, mga kaibigan, ang ating update po dito kay Attorney Harry Roque. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, guys, na alam po ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan, dahil sinabi din sa kanya. So pareho po kami ni Attorney Harry Roque. Ako din, ganun din yung ganun din yung speculation ko. Baka siguro, guys, yung nawala siya sa ICC at dinala siya sa hospital, baka yun yung incident. Baka yun yung panahon na nakita siyang walang malay. Di ba? So yan po, mga kaibigan. Kaya nga baka gusto talaga nilang mawala si Tatay Digong Minsan naguguluhan na rin ako kay Attorney Kaufman Parang ang bagal Parang walang Ayaw ko naman sana siyang kasi syempre siya, abogado siya ni Tatay Digong Pero parang wala naman siyang ginagawa, mga kaibigan. Di ba? Wala po akong masamang tinapay kay Attorney Kaufman, kasi abogado yan ni Tatay Digong, defense lawyer niya yan. Pero grabe, napaka-importanting information, hindi mo alam. It's a matter of life and death. Di ba? A matter of life and death ang nangyari po kay Tatay Digong, mga kaibigan. Paano kung talagang nabagok siya nun? Paano kung nabagok talaga siya nun? Hindi natin alam. Baka siguro makakalimutan na siya ngayon. Di ba? Kaya siguro makakalimutin siya, baka siguro talagang nabagok siya. Wag naman sana, Wag naman sanang God forbid, Siyempre, masama yun. Ang sa akin lang po, ano po ang silbi ng kanyang abogado? Wala bang power si Attorney Kaufman? Wala ba siyang at least kahit konting kapangyarihan man lang para malaman niya ang nangyayari doon? Kasi wala talaga siyang sinasabi. Nalaman lang po ito ni BP Sara, mga kaibigan, dahil may nagsabi sa kanya. Kung hindi sinabihan si BP Sara, wala silang alam. Diba? Sa akin lang po, Sa akin lang po. Oo nga Grabe po ito nga. Grabe po pangyayari, guys. Ito po, basahin lang po natin ito, guys. Itong pahayag po ni BP Sara, mga kaibigan, para mabigyan din kayo ng idea patungkol po sa health ng ating former president. Sara Duterte says father in troubling conditions. Detention inhumane. Okay, ulitin ko Sara Duterte says father in troubling conditions. Ibig sabihin, mahina na talaga, Detention inhumane. Ang detention daw hindi makatao, mga kaibigan.
Kaya nga, Katbit, sana po, Katbit, mali ang iniisip natin. Sana po. So, basahin lang po natin ito, guys, para mabigyan lang po kayo ng idea. Ang sinabi po ni VP Sara dito, Vice President Sara Duterte on Saturday reiterated her call urging the International Criminal Court or the ICC to release her father, former President Rodrigo Duterte, and humanitarian considerations. So, nanghihingi na po o nagre-request na po si VP Sara ng humanitarian conditions. Ang humanitarian conditions po, mga kaibigan, talagang ina-apply po yan, lalo na po pag gano'n na po ang edad, mga 80 na, no? Above 80 na, kasi syempre, matanda na talaga eh. So, emphasizing that his continued detention amid troubling conditions was inhumane. So, ibig sabihin, inhumane, hindi makatao ang ginawa nila. Sara, in a statement, noted that her family received credible information from hospital sources that former president had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. So, ito po yung kanina, no? So, hindi po talaga na-inform ang kanyang Duterte family po, mga kaibigan. So, once again po, no? Nanawagan po si VP Sara, mga kaibigan, na mabigyan na po siya ng temporary release or interim release dahil po, guys, medyo hindi na po talaga maganda ang lagay ng ating former President Duterte, ang kanyang kalagayan, no? Medyo deteriorating na po ang kanyang health. So kailangan na talaga na at least man lang mabigyan na po siya ng interim release, kasi ang alam ko, guys, medyo matagal pa po ang paghihintay para ma-issue po ang interim release ng ating former President Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinaka-decision po ng kanyang interim release ay sa November pa. So matagal na naman po, mag-aantay na naman tayo ng isang buwan. Tapos meron pa siyang pending or meron pa siyang na-postpone na hearing, no? Na hindi pa natuloy. Ayaw ko kung kailan po nila itutuloy yan. Mukhang sa tingin ko po, no, parang justice delayed, justice denied po ang nangyari. Di ba? Justice delayed, justice denied po ang nangyari, mga kaibigan. So yun po.